Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 2771. Ang mundo ay bumalik sa aking puso. Ngumiti si Yefan, wala kang maisip na asawa. Bihira. Tumigil ka sa pagbibiro, ano ba talaga sa tingin mo? Galit na sabi ni Su Qingzhou. Dahil ayaw niya akong ma-accident ngayon, ibig sabihin, napakahalaga pa rin ang buhay ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, na-distract ako sa huling sandali sa pakikipaglaban kay Gerd. Nagising ako mula sa kaharian ng espada na wala ako. Nandito ako dahil, subconsciously, nag-aalala ako na mamatay ka kasama ko. Kaya, iniisip ko na kung pupunta ako sa isang mapanganib na lugar sa hinaharap, maaari kong hayaan kang manatili sa panig ni Yewuya, sabi ni Yefan. Hindi. Hindi na ako mapapahiwalay sa'yo. Agad namang tumanggi si Su Qingzhou. Asawa, masunurin, mayroon lamang akong ideyang ito pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Ako ay isang lumang mag-asawa, at ako ay likas na nag-aatubili, ngunit para sa hinaharap, kailangan kong magsakripisyo sa maikling panahon. Nasa tabi kita, kahit sa ring. Walang nangyari hanggang ngayon. Ngunit ang mga kapangyarihang haharapin ko sa hinaharap ay magiging mas hindi mahuhulaan, bakit handa akong hayaan kang makipagsapalaran? Humakbang si Yefan at inaalaya ng mabangong balikat ni Su Qingzhou, mas matalino ka sa akin, dapat kong malaman, ito ang pinakaligtas. Siguro lahat ng Taishi ay hindi makakahanap ng mas mahusay na bodyguard, kaysa sa amo at katulong ni Yewuya. Para mapanatili akong buhay, Yewuya. Tiyak na aalagaan ka. Sa kanya, may natutunan akong skill, at baka magkakaroon ka rin ng sarili mong pagkakataon. Ang pinakamahalagang bagay ay, baka makahanap ka ng ilang sekreto mula kay Yewuya at malutas ang iyong mga pagdududa. Yewuya bagamat hindi maarok at nakakatakot. Pero sa ibang aspeto, napakasimple niya. Mahilig lang siyang kumain, mahilig magtanim ng gulay, magluto, at sincere siya na imbitahan ka sa hapunan, at sincere din siyang magustuhan si Tuan Chuan. Ano ang koneksyon sa pagitan namin ni Yewuya? Ito ang aking negosyo sa kanya. Hindi kanya ipapahiya dahil sa akin, at hindi siya nagsasawang gawin ang ganoong bagay. Kung hindi, hindi ka lang niya bibigyan ng babalang tingin ng mag-isa. Hindi siya interesadong mapunit ang mukha, sana lang ay hindi maistorbo ang kanyang gagawin. Kaya, iwan ka rito, ako, huwag kang mag-alala, sabi ni Yefan. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, pag-iisipan ko. Ngumiti si Yefan, alam niya na kapag sinabi ni Su Qingzhou na, pag-isipan, sa katunayan, kahit na pumayag siya. Nga pala, anong lakas nitong matandang foodie, kung dito tayo mag-uusap, malalaman din ba niya? Siguro, pero alam mo, sabi mo, wala siyang pakialam dito. Para sa sumunod na 2 araw, hindi nagmamadaling umalis si Yefan at ang iba pa. Sa ordinaryong mundong ito ng paraiso, pagsasaka at pangangaso, kumain ng masarap na pagkain at uminom ng masarap na tsaa. Bagamat iniisip ni Yefan ang direksyon ng kanyang susunod na paglilinang, alam din niya na hindi siya dapat magmadali. Kung nagmamadali siya, magkakamali siya. Napakahalaga rin na samahan ng mga kababaihan at mga anak na babae upang tamasahin ang kagalakan ng buhay. Oo. Gayunpaman, ang nakapagparamdam kay Yefan ay ang pagdadala ni Xiao Jin ng ilang maliliit na divine beast at hindi na bumalik. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ng ligaw. Sa ikatlong araw, naramdaman ni Yefan na may mali. Manto, kinuha ni Yefan ang kanyang anak na babae at lumipad hanggang sa hanapin ito. Bilang resulta, pagkatapos lumipad ng ilang oras, ang hanay ay naging mas malaki at walang nakitang bakas ng Xiaojin. Habang nagtataka si Yefan, ang asul na dagat sa kanyang harapan ay nakakuha ng atensyon. Nagtama ang mga mata ni Yefan. Walang kamalay-malay, lumipad na ito sa posisyon ng karagatan, na maaaring isang depresyon sa ulo ni Titan. Ay! Nalaman ni Yefan na may malaking itim na pagong na maluwag na lumulutang sa dagat. Si Momo naman. Mga steamed buns, sumigaw sina Xiaozi at Tang Yuan sa likod ng pagong. Kumakain ng ahas. Nakita lamang ni Yefan ang isang kalahating patay na mahabang uod, puno ng kulay abo at patay, na nakikipagpunyagi hanggang sa kamatayan. Anong sitwasyon? Mabilis na natumba si Yefan at pinatong si Tuan Chuan sa likod ni Momo. Lumipad sa dagat, tumingin siya kay Xiaojin, na nakakulot ng ilang metro ang haba at naghihingalo. Master, hindi ko magagawa, pasensya na sa iyo. Nangako akong hindi kakain ng walang pinipili, oo. Ako ba ang unang dragon na mamamatay pagkatapos kumain ng masama ang tiyan? Napahiya ako. Galit na galit si Yefan kaya nagtaas siya ng kamay at gusto itong hilahin pababa. Ngunit sa kalagitnaan, nakita kong umiiyak si Xiaojin, ngunit nag-aatubili siyang lumaban. Ikaw na sakam na ahas, ilang beses ka dapat kumain ng masamang tiyan bago mo ito maalala. Tumingin si Yefan sa paligid, ano ang nakain mo? Mahinang sinabi ni Xiaojin, hindi ko alam. Ang mga bagay sa dagat.
Lumabas na si Xiao Jin ay kumuha ng ilang maliliit na hayop at pumunta sa ilalim ng dagat upang mangisda. Dahil dito, may nakita akong mga bagay na parang itim na fungus, mabaho, hindi ko alam kung ano iyon. Nang walang sabi-sabi, ang mga dumpling ay nagpunta upang kumain ng ilang kagat. Nakita ni Xiao Jin na kinakain ng dumplings, at gusto rin niyang subukan ito. Sigurado ka bang mabaho ito at masarap ang lasa? Bilang isang resulta, pagkatapos lamang kumagat, natagpuan ko na ang dumplings ay nahimatay. Hindi mamamatay si Tang Yuan, kaya unti-unti itong gumagaling. Gayunpaman, hindi na kaya ni Xiao Jin. Napapaligiran siya ng death energy at hindi na naka-recover, para siyang nalason. Ang sloth bear na ito ay hindi maaaring mamatay. Nang ahas itong kumain ng walang pinipili, at sumunod ka sa akin. Hindi alam ni Ye Fan kung paano sasabihin na ang sakam na ahas na ito ay mabuti. Oo. Guro, alam kong mali ako. Ngunit naghihingalo ako, kaya huwag mo akong pag-alitan. Naiintindihan ni Ye Fan kung bakit hindi bumalik ang mga batang ito. Ang tanging nakakaalam ng daan, si Xiao Jin, ay mamamatay. Si Momo ay isang mabagal na tao na mabilis lumangoy sa tubig, ngunit hindi makakalipad sa langit, at hindi niya alam kung paano sila pauwiin. Binuhat ni Ye Fan si Xiao Jin at hinayaan si Momo na bumalik sa kanilang maliliit na katawan, lahat sila ay bumalik sa ring. Mabilis na lumipad pabalik sa kahoy na bahay, sa taniman ng gulay, inutusan ni Ye Wuya ang mga babae na maghukay ng kanal. Old foodie. Tingnan mo, ang tanggang dragon na ito ay may masamang tiyan, at mukhang hindi na ito makakabawi. Ano ang nangyayari? Mabilis na nagkumpulan ng mga babae. Bagamat medyo walang hiya at mahiyain si Xiao Jin, pagkatapos ng lahat tulad ng mga miyembro ng pamilya, lahat ay nagmamalasakit. Nang marinig nila ang kwento ni Ye Fan, lahat ay nagalit at gustong tumawa. Napakatanga nitong matako na ahas. Dumplings, sinasadya mo. Pinatay mo ang patron ng pamilya ko. Sinundot ni Shilanyo ang dumpling sa ulo. Bumunot si Tang Yuan ng gulay sa lupa at kinagat ito, wala itong kinalaman dito. Hindi ba talaga mamamatay si Xiao Jin? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na death aura? Ito ay isang dragon ng apoy, ano ito? Sobrang lason. Inalis ni Ye Wuya ang kanyang dayami na sombrero at pinaypain ang hangin, tulad ng sinabi ko noon, ang mundong ito ay binago ng isang patay na titan. Bagamat nabulok na ang titan na ito, sa ilang bahagi, mayroon talagang mga labi ng katawan ng titan. Ang itim na bagay na kinakain nito, dapat ay ilan sa mga kalamnan ng titan na hindi pa ganap na nabubulok. Ang mga titan ay mas malakas kaysa sa apoy na dragon na ito, at ang kanilang pangunahing kapangyarihan ay nagmumula sa laman. Ang maliit na bagay na ito, ang pagkain ng bulok na laman ng isang titan na mas malakas kaysa sa sarili nito, ay natural na masasaktan ng sobrang lakas ng kamatayan na mas malakas kaysa sa sarili nito. Ito, kinain nito ang bulok na laman ng isang titan. Kailangang hanggan ni Ye Fan ang maliliit na bagay na ito, napakalaso ng kanyang mga mata, mahahanap niya ang lahat. Lolo Wuzhen, napakalakas mo, pagkatapos ay iligtas ang Petronas. Pakiusap ni Shilanyo. Little girl, hindi ako doktor. Kaya kong lutuin itong fire dragon. Hindi ko ito iligtas. Hindi ko kaya. Nakangiting tumingin si Ye Wuya kay Xiao Jin, at tila nag-iisip kung paano magluto. Takot siya na malapit na siyang mamatay, pumuti ang mga mata niya, at nahimatay siya. Oh, ang duwag na dragon na ito. Sumimangot si Ye Fan, matandang foodie, hindi ko maiwasang magtanong ng seryoso sa iyo. Mapaglaro siyang tiningnan ni Ye Wuya. May paraan pa, ngunit maaaring hindi ito maging matagumpay, ang susi ay nakasalalay sa kung ano ang handa mong gawin. Sumimangot si Ye Fan, nag-isip sandali, at nanliit ang kanyang mga mata. Sabi mo gumamit ka ng ankh. Oo, ang iyong tubig ng buhay ay makakapagpagaling nito sa ilang lawak, ngunit kung ito ay ganap na gumaling ay nakasalalay sa paglikha nito, sabi ni Ye Wuya. Pero, kumunat ang noo ni Ye Fan at tumingin sa grupo ng mga tao sa gilid. Tumingin ulit kay Xiao Jin. Asawa, gamitin mo ito para kay Xiao Jin. Gayunpaman, ang tubig na ito ay makakapagpagaan ng sakit ng isang beses, iligtas si Xiao Jin. Baka mailigtas nito ang kanyang buhay, sabi ni Su Qingzhou, bagaman ito ay walang silbi. Ngunit maging tapat ka man lang. Nakita ni Ye Fan na sinabi iyon ng mga babae, at hindi na siya nagdalawang isip, kinuha ang nag-iisang angk at inilagay sa bibig ni Xiao Jin. Kabanata 2772 Mir. Ngumiti si Ye Fan, wala kang maisip na asawa. Bihira. Tumigil ka sa pagbibiro, ano ba talaga sa tingin mo? Galit na sabi ni Su Qingzhou. Dahil ayaw niya akong ma-accident ngayon, ibig sabihin, napakahalaga pa rin ang buhay ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, na-distract ako sa huling sandali sa pakikipaglaban kay Gerd. Nagising ako mula sa kaharian ng espada na wala ako. Nandito ako dahil, subconsciously, nag-aalala ako na mamatay ka kasama ko. Kaya, iniisip ko na kung pupunta ako sa isang mapanganib na lugar sa hinaharap, maaari kong hayaan kang manatili sa panig ni Ye Wuya, sabi ni Ye Fan.
Hindi. Hindi na ako mapapahiwalay sa'yo. Agad namang tumanggi si Su Qingzhou. Asawa, masunurin, mayroon lamang akong ideyang ito pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Ako ay isang lumang mag-asawa, at ako ay likas na nag-aatubili, ngunit para sa hinaharap, kailangan kong magsakripisyo sa maikling panahon. Nasa tabi kita, kahit sa ring. Walang nangyari hanggang ngayon. Ngunit ang mga kapangyarihang haharapin ko sa hinaharap ay magiging mas hindi mahuhulaan, bakit handa akong hayaan kang makipagsapalaran? Humakbang si Ye Fan at inaalalayan ang mabangong balikat ni Su Qingzhou, mas matalino ka sa akin, dapat kong malaman, ito ang pinakaligtas. Chapter 2773 Parang narinig ko na to somewhere. Bagamat ang mga babae ay may malaking pag-aatubili, kapag naisip nila ang labanan kay Gerd, maaari lamang silang sumang-ayon. Buti na lang at may ilang mga pagtitipon at paghihiwalay noon, at ngayon ay nasanay na ako ng husto. Bago umalis si Ye Fan, kinumpirma niya ang kalagayan ni Xiao Jin at nalaman na unti-unti itong bumubuti. Gayunpaman, tila may mga kakaibang pagbabago kay Xiao Jin. Ang mga kaliskis ng dragon ay unti-unting kinulayan ng isang layer ng kulay abong kulay, na mas katulad ng isang dark fire dragon kaysa sa mga ordinaryong fire dragon. Ito ba ay genetically modified ng Titan? Si Xiao Jin ay hindi isang pure blood dragon kung tutuusin. Nag-transform siya mula sa isang higanteng sawa tungo sa isang dragon. Sa asensya, ipinanganak siya mula sa isang demonyo. Ang bloodline ng mga halimaw ay hindi masyadong matatag, kaya madaling mabago ng iba pang makapangyarihang sangkap. Ito ay isang tayback na may dalawang talam, at ang ebolusyon ay palaging puno ng mga variable. Hindi rin alam ni Ye Fan, kung mabuti o masama ang pagbabago ni Xiao Jin, ay nakasalalay sa kanyang paggaling at paglilinang sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, tatay, papakainin ni Tuan si Xiao Jin ng karne, seryosong paniniguro ni Tuan Chuan. Well, pagkatapos ay ipinagkatiwala sa iyo ni Dad si Xiao Jin para alagaan siya. Tinapik ni Ye Fan ang ulo ng kanyang anak at ngumiti ng matamis. Si Xiao Jin ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa sa gilid, na para bang nakita niya na ang kanyang laman ay mahahati ng maaga. Naisip din ni Ye Fan kung magdadala ng dumplings. Pero pagkatapos kong mag-isip, sumuko na ako. Siyempre hindi mamamatay ang dumplings, pero kung makatagpo siya ng kalaban na makakapatay sa kanya ngayon, siguradong hindi niya ito magagawa dahil lang sa isang dumpling. Sa halip na dalhin ang mga dumpling ng mag-isa, mas mahusay na iwanan ang mga ito sa mga kababaihan, na maaaring mas kapaki-pakinabang. Kinabukasan, nagpaalam si Ye Fan sa amo at katulong ni Ye Wuya. Xiao Ye Fan, aalis ka na ba? May iilan pa akong dishes na hindi ko pa nagagawa para sa iyo. Nanghihinayang sabi ni Xiao Ru habang naghihiwa siya ng gulay sa kusina. Sapat na ang nakain ko nitong mga araw na ito. Gaya ng inaasahan sa ninuno na si Xiao Ru, henyo siya sa lahat ng ginagawa niya, at top-notch din ang pagluluto niya. Nag-thumbs up si Ye Fan. Hihi, ang pinakamahalagang bagay sa paggawa ng anumang bagay ay alagaan ang iyong sarili. Si Xiao Ru ay nagmukhang isang elder. Ancestor Xiao Ru, dito pansamantalang nakatira ang pamilya ko, isa kang elder, alagaan ka ng higit pa, sabi ni Ye Fan. Huwag kang mag-alala. Magsumikap ka, hindi mo sila pakikitunguhan ng masama. Sabi ni Xiao Ru habang tinatapik ang dibdib. Saan mo gustong pumunta, hayaan mong ihatid ka ni Akyun. Tanong ni Ye Wuya nang hindi tumitingin habang pinupulot ang mga dahon sa mesa. Wala kang masabi. Tanong ni Ye Fan. May dapat ba akong sabihin? Tanong pabalik ni Ye Wuya. Mukhang wala lang, ungol ni Ye Fan, at pagkatapos ay sinabi, Akyun, dalhin mo ako sa Tartarus, mas mabuti kung saan ko makikita si Sally, pakiusap. Guro, dapat gawin ito ng kontrabida, hindi mo kailangang magsalita ng ganito, nakangiting sabi ni Ye Kyun. Mas malakas ka kaysa sa akin, kaya tama na maging magalang sa iyo, sabi ni Ye Fan. Maaga o huli, hihijitin ng young master ang kontrabida, sabi ni Ye Kyun. Sa palagay ko rin, sabi ni Ye Fan, na sumulyap kay Ye Wuya sinasadya o hindi sinasadya. Nag-walk out ang dalawa, at naghihintay na sa labas ang mga babae. Ilang maliliit na divine beast, kasama ang kalahating patay na matako na ahas, ang nakakita din kay Ye Fan. Matapos ang isang fragment ng asul na dragon, muling binuksan ang isang portal. Naiinggit si Ye Fan kay Ye Kyun. Ang bloodline ng Asher Dragon ay talagang mas maganda kung ito ay mas malalim. Palasyo ng Shenlang, kailangan kong makipagsapalaran dito sa madaling panahon. Nang walang sinasabi, si Ye Fan ay direktang humakbang sa portal at nawala. Sa kusina, nagpout si Xiao Ru habang pinapanood si Ye Fan na umalis. Ye Wuya, sa katunayan, lahat ng uri ng gulay at karne ay mabuti, hindi ba? Medyo maganda, pero, pagkalipas ng mahabang panahon, natural na may mga pagkakataong mapapagod ka sa pagkain. Ang pagkain ng mag-isa ay magpapapagod sa iyo, ngunit kung kumain ka ng magkasama, ang lasa ay hindi na mahalaga, nag-iisip na sabi ni Xiao Ru habang nakatingin sa mga babae sa labas ng bintana. Sabi mo, parang narinig ko na to somewhere.
May naalala si Yewuya, biglang tumayo, at nilapag ang mga pinggan. Lalabas ako ng ilang araw, kaya ipaubaya ko na sa inyo ni Okan ang lugar na ito. Huwag mong patagilan ang solar term ng pagtatanim ng gulay, ilang araw na lang malamig na dito. Saan ka pupunta? Titan God Realm, tingnan ang isang pares ng mga matandang kaibigan. Sa oras na ito, ang isang pulang-pula na mundo ay napakalayo. Tart Arrows, Lower Middle Zone. Naglakad si Yefan sa kalye mula sa isang tagong eskinita. Ang isang malaking bilang ng mga sinaunang gusali na gawa sa pulang bato, iba't ibang mga demonyo at iba pang mga lahi ay dumarating at umalis. Ang mga demonyo dito ay abala sa pagtakbo para maghanap buhay, at walang nagmamalasakit sa pagdaan ng isang tao. Totoo ang Yekyu na ito, kaya hindi mo ako direktang ipadala sa lugar kung saan nakatira si Sally Ye. Ang lugar na ito ay hindi mukhang isang prinsesa. Palihim na bamulong si Yefan, ngunit makakahanap lang siya ng paraan upang mahanap ito ng mag-isa. Ang lokasyon ng Abyss Witch ay isang nangungunang sekreto ng Tart Arrows, at imposibleng bilhin ito sa Intelligence Hall. Walang pagpipilian si Yefan kundi gamitin ang kanyang Divine Sense para maghanap sa malawak na lugar. Ang mga lungsod ng demonyo ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa mga tao. Medyo matagal bago naghanap si Yefan. Sa panahon ng paghahanap, narinig din ni Yefan ang maraming paksang tinatalakay sa mga demonyo. Ito ay walang iba kundi ang ikapitong kaharian kung saan muling bumagsak ang mundo. Ang ikalima at ika-anim na hari ng demonyo ay nagpatuloy sa pagpindot sa teritoryo. Sa gilid ng Platinum Protoss, ang Tart Arrows ay sabik din na lumipat. Ang Platinum Protoss ay iba sa mga demonyo, hindi nila kailangang sakupin ang iba't ibang mundo para agawin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang Protoss ay hinahamak ang paniniwala ng Diablo, ang mortal na kaaway ay ang mortal na kaaway, at isang tinak lamang na direkta sa puso ng Diablo ang kanilang tanging layunin. Sa makatuwid, kapag ang Platinum Protoss ay malapit ng mahulog sa bitag, dapat nilang direktang itaas ang kanilang mga tropa upang salakayin ang Tartarus. Hindi ko alam kung gaano nakalaki ang Prinsesa Gloria. Nag-aalala talaga ako. Oo, hanggat ang prinsesa ay maaaring umunlad sa isang madiskarteng antas, ang Platinum Protoss ay tiyak na hindi maglalakas loob na talunin si Tartarus. Nakakalungkot na ang Emperor-level swordsman na nagngangalang Leng Xingchen, kung papatayin niya si Gerd, makakapag-relax tayo ng husto. Ang Leng Xingchen na iyon ay tila miyembro ng Shenlong clan, at narinig ko na siya ay iniligtas ng isang master ng Shenlong clan. Si Yefan ay dumadaan sa kalye at hindi maiwasang magtaka, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagkalat ng balita. Tila ang pangalan ni Leng Xingchen ay pumasok sa pandinig ng lahat ng antas ng pamumuhay, ngunit sa kabutihang palad, walang nakahula sa kanya sa kasalukuyan. Bigla, ang kamalayan ni Yefan ay tumawid sa isang sulok ng lungsod at natagpuan ng isang away. Isang high-level na fire element na demonyo, na may ilang middle-level na demonyo, ang kumukubkob sa magkapatid na bangkay ng demonyo. Mukhang medyo seryoso ang diskriminasyon sa mga demonyo. Ang pakikinig sa mga salita ng mga demonyong iyon ay isang paaralan ng demonyo, na kung saan ay pambubuli. Sa una, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, at si Yefan ay walang ganoong pagsisikap. Ngunit sa pagtingin sa bangkay na kapatid na demonyo na tumayo sa harap ng kanyang kapatid na babae upang protektahan ang kanyang kapatid na babae, at hindi sumuko nang siya ay masunog, hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang mga araw na sila ni Duyuner ay nasa orphanage noong siya ay bata pa. Iyon lang, ito ay mga tao ni Sally Ye, kaya't mangyaring tulungan ako. Umiwas si Yefan at nagpakita sa pagitan ng dalawang demonyo. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, direkta niyang binasag ang isang lumilipad na bomba ng apoy ng demonyo. Kabanata 2774 na kinulayan. Tao. Nagtanong ang demonyong elemento ng apoy na nabuo sa pamamagitan ng nagniningas na apoy. Sa tabi nito, mayroon ding nagniningas na succubus, mga wizard na nakasuot ng damit, mga necromancer, mga hayop at iba pang mga tagasunod. Ang Cerberus, na nakatali ng dalawang bakal na kadena, ay naramdaman ang krisi sa oras na ito, at ang kabangisan ay nahayag, at isang pulang itim na apoy ang nag-apoy. Hindi pinansin ni Yefan ang mga estudyante at tumingin pabalik sa magkapatid na bangkay ng demonyo. Nang makalapit ako, napagtanto ko na medyo magkaiba ang magkapatid. Nakita rin ito ng bangkay na demonyong si Yefan, ngunit ang mga mata ng magkapatid na ito ay escarlata, ang balat ay maputla, at ang hugis ng katawan ay hindi kasing tipo ng mga ordinaryong bangkay na demonyo. Salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Hinawakan ni Brother Zombie ang kanyang nasunog na kalahating braso at yumuko ang kanyang ulo ng may pasasalamat. Ang nakababatang kapatid na babae sa likod, na may puting tela na nakabalot sa isang mata, ay tila nasugatan, at nahihiyang sumaludaw kay Yefan. Nakikita nila na napakalakas ni Yefan, kung hindi niya mahuhuli ang malademonyong bola ng apoy ng primordial na kapangyarihan gamit ang kanyang mga kamay. May halong ka ba? Tanong ni Yefan. Ang mga kapatid na demonyong bangkay ay agad na nagpakita ng malungkot na mga ekspresyon, mapagpakumbabang inamin ito, at tumanggo. Haha, mga bastos, akala ko may nakilala akong tagapagligtas, ngayon dapat maintindihan niyo, anong klaseng basura kayong mga bastard.
Ang elemento ng apoy demonyo transformed sa ilang apoy spears at naglalayong sa bangkay demonyo kapatid na lalaki at kapatid na babae. Mga tao, kahit sino ka pa, dahil alam mong mga bastos sila, lumayo ka. Lumingon si Yefan at nagtanong, tinanong ko lang kung may halong dugo sila, ngunit hindi ko sinabing pinaghalong dugo ang basura. Ngunit ikaw, ang ikapitong kaharian, malapit nang matapos, kung may lakas kang huwag sumama sa hukbo, ibubuli mo ang sarili mong mga tao dito. Ito ang itinuturo sa iyo ng paaralan. Hindi sapat ang antas ng edukasyon ng iyong demonyo. Anong sabi mo? Tao, kilala mo ba kung sino ako? Galit na galit ang demonyong elemento ng apoy. Tuwang-tuwang itinaas ng mga bangkay ng demonyong magkapatid na may halong lahi ang kanilang mga ulo at tumingin sa likod ni Yefan, nabasa ang kanilang mga mata. Sana talaga may kamag-anak sa pamilya mo ng Demon King. Sayang, wala kang ganyang background. Napabuntong hininga si Yefan, umalis ka na. Tao, nililigawan mo si kamatayan. Ito ang Panginoon ng Red Knight City, ang anak ni Lord Batuta, ang Diablo na General, si Cyan Batuta. Isang marangal na high-level elemental na demonyo. Gusto ni Master Cyan na pumatay ng dalawang magkahalong lahi na bastard, at walang gaanong bantay ng lungsod. Tingnan mo, tao ka, gusto mo bang pukawin ang numero 1 powerhouse sa Red Knight City? Ang succubus sa gilid ay nakangiti ng papuri. Si Yefan ay masyadong tamad na makinig, at tinapik ang bangkay na magkapatid na demonyo sa mga balikat, na nagbabalak na kunin sila. Naghahanap ng kamatayan. Nang makita ito, direktang binitawan ni Cyan ang flame spear. Lumingon si Yefan, umiwas sa dalawang lane, at natalo ang isang sibat. Huho! Dalawang hellhounds ang sumugod. Bumangon si Yefan gamit ang dalawang paa, sinipa ang hellhound na nababalutan ng litid at binasag sa batong pader ng dalawang putok. Kaagad na sumunod, humakbang si Yefan sa isang iglap at lumapit sa Cyan. Isang kamay ang direktang inilagay sa loob ng katawan ng apoy ni Siana. Narinig ko na ang iyong mga elemental na demonyo ay walang nilalang. Upang patayin ka, kailangan mo lamang sirain ang iyong mga kaluluwa ng demonyo. Gusto mo bang matikman ang kaluluwang lumilipad palayo? Young Master of the City. Blanco ang tanong ni Yefan. Nagulat si Cyan, lumiit ng kalahati ang apoy sa buong katawan niya, at mabilis siyang umatras. Upang magamit ang laman upang labanan ang apoy na katawan nito, ang lakas ay talagang hindi isang bagay na maaaring labanan ng maliliit na lalaki na ito. Maglakad. Si Cyan ay hindi nang ahas na manatili pa, at agad na tumakas kasama ang isang grupo ng mga natakot na demonyong may paa ng aso. Bumalik si Yefan sa bangkay ng demonyong magkakapatid. Sa pagkakataong ito, buong paghanga ang tingin sa kanya ng magkapatid. Salamat benefactor. Salamat. Diretsyong lumuhad ang magkapatid. Papatayin ka nila, walang pakialam. Sumakit ang ulo ni Yefan. Ang pag-iipon ay pagtitipid, ngunit kung hahayaan mo silang bumalik ng ganito, maaga o huli, gagantihan sila, o mas malala pa. Ang bangkay na kapatid na demonyo ay nagsabi sa nanginginig na boses, kami. Kami ay isang halo-halong dugo ng angkan ng mga demonyong bangkay at ang angkan ng dugo. Ang mga purong dugong ito na may mataas na antas na mga demonyo ay tumitingin sa amin, madalas silang naglalabas ng kanilang galit sa amin, at karaniwan ng binubugbog hanggang mamatay. Sa makatuwid, ang aming mga halo-halong dugo demonyo, halos lahat kami ay nakatira lamang sa ilalim ng mundo, at hindi maglakas loob pumunta sa gitnang mundo. Ngunit para sa kinabukasan, ang aming mga magulang ay gumastos ng maraming pera upang maipaaral kami dito dahil ang paaralan dito ay tumatanggap ng mga halo-halong lahi. Kung makakakuha tayo ng diploma sa paaralan, kung sumali ka sa hukbo, maaari kang makakuha ng asylum. Hindi ka pinuprotektahan ng paaralan. Tanong ni Yefan. For protection, malapit lang talaga kami sa school, and everything will be fine. Pero sinaktan nila ang mata ng kapatid ko. Gusto ko siyang ilabas para magpalit ng damit, kaya sinamantala nila ang pagkakataon. Kasalanan ko ang lahat, hindi ako nakinig sa kapatid ko. Kung gagawin natin, mas mataas ang mga marka ng pagsusulit kaysa Cyan, kaya dapat nila tayong patayin. Ang bangkay na kapatid na demonyo ay umiiyak sa hinaing. Nang marinig ito ni Yefan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na hindi madaling mabuhay ang Diablo. Ibabalik kita sa paaralan, mag-ingat ka sa hinaharap. Likas na natuwa ang magkapatid na demonyong bangkay at paulit-ulit silang nagpasalamat. Naglakad pabalik sa paaralan si Yefan kasama ang kanyang kapatid. Sir, ano po ang apelyido mo? Ye, dumating si Yefan para hanapin si Sally Ye, kaya ayaw niyang palitan ang pangalan niya, kaya gusto niyang sabihin sa lahat ng Tart Arrows na nandito siya. Mr. Ye, tinulungan mo kami, pero ginalit mo rin ang pamilya Batuta. Si Lord Batuta ay isang demonyong general, napakakapangyarihan. Tao ka, delikado ang paglabas mamaya, o dapat mong iwasan ang paaralan sa amin. Iwasan mo na, sabi ng bangkay na kapatid na demonyo. Napakalakas ng paaralan mo. Kahit na ang Panginoon ng lungsod at ang general ng demonyo ay maaaring pumunta upang protektahan ako. Nakangiting tanong ni Yefan. Dapat posible. Sa tuwing binyo buli tayo ni Cyan ng mga half-blooded, middle at low level na mga demonyo, tutulong ang paaralan na pigilan ito. Lalo na si Teacher Sally Ye, lagi niya kaming paprotektahan ng mga demonyong magkahalong lahi.
Sinabi niya na hindi kami bastards, at hindi rin ito kasing mura ng purong dugo. WHO. Biglang natigilan si Ye Fan, naghinala na mali ang narinig niya. Sa Teacher Sally Ye, nagulat ang magkapatid na demonyong bangkay, napakalaki ng reaksyon ni Ye Fan. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan, at mabilis siyang nagtanong, isa ba siyang magandang babaeng guro? Maganda ba siya? Nagkatinginan ang magkapatid na demonyong bangkay at umiling, ewan ko, normal lang ang itsura namin, at walang mga bukol o basag sa aming mga mukha. Pasensya na, nakalimutan kong iba ang aesthetics ng mga bangkay mong demonyo. Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, pilak ba ang buhok na iyon? Ang uri ng mga demonyo sa kailaliman. Paano nalaman ni Mr. Ye? Si Teacher Sally Ye ang dyer. Ang buhok ng kalaliman na kulay demonyo, sabi ng bangkay na kapatid na demonyo. Tinina. Oo, ang mga demonyo sa kailaliman ay ang tatlong nangungunang maharlikang pamilya sa mga demonyo, na nakatali sa mga masasamang Diyos at matataas na antas ng mga demonyong dragon, at sila ang pinakabihirang angkan. Ang mga demonyo sa kailaliman ay dapat na nakatira sa tuktok ng pulang-pula. Paano ka makakarating sa gitna at mababang mundo natin para maging guro? Tsaka ang nag-iisang Abyss Witch ngayon, di ba Prinsesa Gloria? Paano naging prinsesa si Teacher Sally Ye? Siya ang tanging pag-asa para sa kaharian ngayon. Sa katunayan, maraming babaeng demonyo ang gustong magpakulay ng kulay ng buhok ng mga demonyo sa kailaliman, lalo na ang ating ikapitong kaharian. Pagkatapos ng lahat, ang Abyss Witch ay ang aming royal seal. Narinig ko na ang ninuno ng Seventh Kingdom ay ang Reyna ng Thousand Faces, isa sa dalawang dakilang emperador ng Diablo. Napakamot ng buhok si Ye Fan, masyado ba siyang nag-isip, nagkataon lang na tinawag siyang Sally Ye. Malinaw niyang hiniling kay Ye Kyun na ipadala siya sa lugar kung nasaan si Sally Ye, hindi ba dapat nagkataon lang na naging peke siya? Kinuha ni Ye Fan ang kanyang telepono at binuksan ang larawan ni Sally Ye sa loob. Look, magkakilala ba kayo? Medyo na-curious ang magkapatid na demonyo sa telepono. Matapos tingnan ang mga litrato ay sabay silang umiling. Hindi alam. Hindi ganito ang hitsura ni Teacher Sally Ye. Biglang tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo ng malungkot, natakot si Ye Kyun na hindi talaga ito isang pagkakamali, ito ay pareho lang ng pangalan. Bagamat ang karamihan sa kanyang puso ay nabigo, pinabalik pa rin ni Ye Fan ang bangkay ng mga kapatid na demonyo sa paaralan ng demonyo sa Red Knight City. Pagdating pa lang niya sa gate ng school, daan-daang mga demonyong sundalo ang nakatayo sa harapan niya. Sa ulo ng mga demonyong may pakpak, mayroon ding ilang mandirigma na parang mga demonyong matataas ang antas. Isang demonyong elemento ng apoy na may koro ng kristal at isang malalim na elemento ng apoy sa buong katawan niya ang nakasakay sa isang Gorgon Snake na may lilang apoy sa buong katawan niya. Si Gorgon ay isang mataas na antas ng demonyo ng pamilya ng Demon Snake. Ang iba't ibang mga Gorgon Demon Snakes ay may iba't ibang talento. Ang kakayahang gumamit ng Gorgon Demon Snake bilang isang bundok ay nagpapakita kung gaano kakaiba ang Fire Elemental Demon na ito. Pinag-uusapan ito ng mga demonyong nanunood, at ang mga guro at estudyante ng paaralan ay nakamasid din na nanunood sa loob. Pare, ang taong iyon. Malakas na sumigaw si Cyan sa sandaling ito, itinuro si Ye Fan, ang apoy ng tonanibik na tumatama sa kanyang mga mata. Tapos na, si Lord Batuta na. Mabilis na niyakap ni Kuya Corpse ang kanyang kapatid, na kinakabahang nakatingin sa hukbong nasa unahan. Bahagya itong sinulyapan ni Ye Fan, at sinabi lang sa dalawang magkapatid, "Tara na, pumasok na lang tayo." Ngunit, ang bangkay ng demonyong magkakapatid ay nag-alinlangan at hindi nang ahas na sumulong. Tao, sino ka, at ano ang layunin ng pagpunta sa Red Knight City? Tanong ni Batuta. Kung sinabi kong, ako si Prinsesa Gloria na hinanap ka, maniniwala ka ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Si Xin, ang buong eroplano ng Taishi, ang 6 pangkaharian, ang Protoss, lahat ay naghahanap kay Prinsesa Gloria, at pagkatapos ay magagawa mo ito ng mabilis. Napakaraming tao ang naghahanap sa prinsesa, ngunit kung hinahanap mo ang prinsesa. Kung gayon, ibig sabihin isa kang mamamatay tao, mataimtim na sabi ni Batuta. Habang nagsasalita, isang grupo ng mga demonyong sundalo sa ilalim ng kanilang command ay nakabuo na ng porma sayon para palibutan at patayin si Ye Fan. Mr. Ye, tumakas ka. Walang halaga ang buhay mo para tulungan kami. Nagmamadaling sabi ni Kuya Corpse. Ang gulo talaga. Si Ye Fan ay masyadong tamad na mag-isip tungkol dito, at direktang kinuha ang Fallen Angel Legion token na ibinigay sa kanya ni Sazam. Kapag ginamit ko ang token na ito, maaaring hindi ito mahadlangan sa lahat ng dako, at ako ay napakamagalang. Ang nasabing Panginoon ng lungsod ng Red Knight City ay hindi isang general ng demonyo sa mataas na antas ng mundo, kaya hindi na kailangang gumastos ng mas maraming oras. Alam mo ba ito? Itinaas ni Ye Fan ang token. Ang Fallen Legion token. Bulalas ng isang grupo ng mga demonyo. Nagkibit balikat si Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa lamang sa 4 na strategic na antas sa Seventh Kingdom, at alam pa rin nila ang token ng Sazam. Sino ka mula sa Fallen Angel Legion? Malamig na tanong ni Batuta. Bakit medyo masama ang tono ni Ye Fan?
Ito ay ibinigay sa akin ng iyong General Sazam mismo, may problema ba? Haha, tao, sinasadya mo ba akong guluhin? Kasama ang Diablo na ahas, ang apoy ay triple. Ang nakakapasong mataas na temperatura ay naging sanhi ng pag-urong ng mga demonyo sa lahat ng direksyon. Ano ang sitwasyon? Medyo nalilito si Yefan. Mr. Ye, hindi maaaring alisin ang token na ito. Sayang. Nag-aalalang sigaw ni Kuya Corpse Demon. Bakit? Nagtataka si Yefan. Nang hindi na siya hinintay na magsalita pa, nagutos na si Batuta at sumigaw, ang taong ito ay isang especially iyan ng kaaway na nagnanais na magdulot ng kaguluhan sa sibil. Inanunsyo ng Panginoon ng lungsod na siya ay papatayin kaagad. Patayin. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, 12-12 ng demonyong wizard at ang necromancer, naghagis sila ng 12-12 ng mahika kay Yefan. Ang mga maaaring makapasok sa regular na hukbo ng Diablo ay gumagamit ng purong hilaw na kapangyarihan, at kahit si Yefan ay hindi kayang labanan ito ng lubusan. Isang black gold body protecting sword intent ang direktang kumalat sa paligid ng katawan ni Yefan, na bumubuo ng isang hadlang. Ice thorns, electric lights, fireballs, dark energy bullet. Lahat ay naharang mula sa sword intent. Invalid lahat. Nilinang na ngayon ni Yefan ang isang walang kapantay na Sacred Heart. Ang kanyang Sacred Heart ay sumasaklaw sa lahat dahil sa dagat. Sa makatuwid, ang espiritu ng espada at ang espiritong katawan ay sabay na napabuti. Ang ganitong uri ng panloob na pagtaas ay napabuti din ng katawan, layunin ng espada, primordial spirit, kaluluwa ng dragon, linya ng dugo, at iba pa. Kahit na hindi siya maghiwa-hiwalay sa mga ordinaryong panahon, bukod sa lakas ng pisikal na katawan na ito, ang simpleng cultivation level ni Yefan ay higit pa sa ordinaryong mga eksperto na kakapasok lang sa open world. Pagkatapos ng lahat, si Yefan ay gumagamit din ng purong primitive power, na nasa imperial level pa rin. Biglang tinakpan ng pamimilit ng emperor level sword intent ang audience. Ho-ho! Ang ilang mababang antas na demonyo tulad ng Winged Demon, Corpse Dog, Cerberus, at iba pa, ay gumawa ng nakakatakot na tunog at nagsimulang umatras. Kahit na ang Gorgon Demon Snake ay hindi namamalayan na pinaigting ang malaking katawan nito at pinaliit ang mga mag-aaral. Emperor level. Sword intent. Agad naging solemn na ang mga mata ni Batuta, habang si Cyan at ilan pang playboy ay takot na takot kaya napalingon sila sa likod. Agad na nagsimulang magsalita ang mga demonyo tungkol dito. Kung tutusin, naging mainit na paksa ang nakaraang labanan sa pagitan ng Emperor-level swordsman at Gerd. Ikaw ba si Leng Xingchen? Nag-aalangan na tanong ni Batuta. Tumango si Yefan. Kung gayon, bakit kanila tinatawag na Mr. Ye? Tanong ulit ni Batuta. Hindi mahalaga kung ano ang pangalan ko, alamin mo lang ang aking espada, mahinang sabi ni Yefan. Ang mga mata ni Batuta ay nag-aalangan, at imposibleng magkaroon ng marami pa ng sabay-sabay. Kung ang Yefan na nasa harap niya ay si Leng Xingchen, ibig sabihin ay hindi kalaban ang mga demonyong naruroon nila. Ngunit kung ito ay malambot ngayon, tiyak na magkakaroon ito ng malaking dagok sa kanyang reputasyon, at mahirap ipaliwanag sa mga taong nasa itaas. Batuta City Lord, ito po ay paaralan, huwag po sana ninyong istorbohin ang aming pagtuturo dito. Sa oras na ito, sa paaralan, nagbigay daan ang mga guro at estudyante. Lumabas ang isang demonyong mage na may itim na damit, at lumabas ang ilang guro sa tabi niya. Agad na napako ang mga mata ni Yefan sa isang babaeng pilak ang buhok. Ito ay isang ganap na hindi pamilyar na mukha. Bagamat napakaganda nito, hindi ito ang hitsura ni Sally Ye. Ang problema, ang hininga na nararamdaman ni Yefan mula sa kanyang katawan ay palaging nararamdaman. Tulad ni Sally Ye. Oo, Mr. Ye, si Teacher Sally Ye yan. Sabi ng munting bangkay ng demonyo. Tumingin si Yefan, at nagkataong umiwas ang babae sa kanyang paningin, ngunit natagpuan pa rin ito ni Yefan. Anong nangyari si Sally ba talaga? Sumimangot si Yefan, nawalan ng pag-iisip. Headmaster Courage, hindi naman sinasadya ng City Lord na ipahiya ang school mo. Nakita mo na. Ito ang Emperor-level swordsman na nabalitaan noon, si Leng Xingchen. Bigla siyang sumulpat sa syudad at sinabing hinahanap niya si Prinsesa Gloria. How can I rest assured? Hayaan mo lang siyang gumalaw ng ganito. Isang pahiwatig ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa gray-purple na mukha ni Car Ager, tumingin siya kay Yefan, at pagkatapos ay sinulyapan si Sally Ye sa likod niya sinasadya o hindi sinasadya. Mr. Leng, ano ang pakay mo rito? Balik tanong ni Courage. Matapos mahuli ni Yefan ang mga galaw ng matandang salamangkero, tumalon ang kanyang puso, at may biglang pumasok sa kanyang isip. Sabi ko, narito ako para hanapin ang iyong Prinsesa Gloria, sabi ni Yefan, diretsyong nakatingin kay Sally Ye. Kabanata 2776 ang una sa apat na madiskarteng antas. Oh, anong hinahanap mo sa prinsesa namin? Tanong ulit ni Courage. Gusto kong sabihin sa kanya. Miss na miss ko siya. Medyo nag-init ang mga mata ni Yefan nang hindi niya namamalayan. Ibinaba ni Sally Ye ang kanyang ulo at hinawakan ang kanyang mga kamay. Damn it! Kaming Prinsesa Gloria, kilala ka pa ba namin? Ano ang relasyon niyo? Tanong ni Batuta.
Malamig na tiningnan ito ni Ye Fan, hindi ko obligado na sagutin ang tanong mo, ngunit kung hindi dahil sa mukha niya. Patay ka at ang iyong mga nasasakupan. Ang hukbo ng City Lord's Mansion ay umatras ng ilang talampakan. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, at pumasok sa paaralan kasama ang mga kapatid na demonyong bangkay. Pagdating kay Sally Ye, ngumiti si Ye Fan sa hindi pamilyar na mukha sa harap niya. Mr. Sally Ye, nabalitaan ko sa dalawang batang ito na ikaw ang pinakamahusay na guro sa paaralan, at handa kang tumulong sa mga batang ito na may halong lahi na hinahamak ng dyablo. Ang isa sa aking napakahalagang miyembro ng pamilya ay may ugali na katulad mo. Dito rin siya nakatira, baka kilala mo siya, pwede mo ba akong i-chat? Mr. Sally Ye, salamat sa Mr. Ye ngayon, kung hindi ay nasunog kami hanggang sa mamatay ni Cyan. Excited na sabi ng magkapatid na demonyong bangkay. Inabot ni Sally at hinaplos ang ulo ng dalawang bata. Bumalik ka na sa dorm mo. Sumimangot si Ye Fan, hindi pamilyar ang boses niya. Pinagmasdan ni Batuta ang eksenang ito mula sa labas, saglit na nag-alinlangan ang kanyang mga mata, at tahimik niyang inakay ang hukbo palayo. Ang mga demonyo sa gate ng paaralan ay hindi nanunood, kaya sila ay naghiwa-hiwalay. Matapos tingnan ni Principal Courage sina Ye Fan at Sally Ye, umubo siya. Mr. Sally Ye, kung gayon ay hindi ako mag-abala. Libre ang headmaster, tumanggo si Sally. Sa eksena, si Ye Fan at Sally Ye lang ang naiwan. Matapos maging tahimik ng mahigit 10 segundo, sinabi ni Ye Fan, Sally Ye, hanggang kailan ka magpapanggap? Mr. Leng, hindi ko alam ang ibig mong sabihin, baka may hindi pagkakaintindihan kayo. Sally Ye daan. Kung gayon bakit hindi mo ako tingnan sa mata at magsalita? Nag-alinlangan sandali si Sally Ye bago itinaas ang kanyang ulo, tumingin kay Ye Fan na may asul na mga mata. Iba rin ang kulay ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang mapang itong bagay na nakapaloob dito ay lalong nagpapasigurado kay Ye Fan na nasa harap niya si Sally Ye. Kaya mo ba akong dein? Mr. Leng, mali talaga ang nakuha mo. Kung hinahanap mo si Prinsesa Gloria, pumunta ka sa Scarlet Peak, hindi dito. Malamig na sabi ni Sally. Huwag kang magsinungaling, huwag mong sabihing lupa ito, walang nakakakilala sa iyo ng higit sa akin kahit sa buong eroplano ng Taishi. Pareho kaming nakatira sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng isa't isa. Magkahawak kami ng kamay mula sa kadiliman at lumaki ng magkasama. Hindi ka mabubuhay kung wala ako. Matagal na akong namatay kung wala ka. Alam mo, kaya kung gawin ang lahat para sa iyo, matigas na sabi ni Ye Fan. Naikuyong ni Sally Ye ang kanyang mga kamay at nanatiling tahimik. Hindi ko kailangang makita, at makasama muli, hindi ko yun pakay. Kung okay ka, makikita kita sa loob ng 10 taon, 100 taon, 11,000 taon, at hindi kita makikita. Pero hindi ka magaling ngayon, ikaw delikado. Hindi ako pwedeng umupo na lang at baliwalain ito. Sa palagay mo ay hindi mo ako nakikilala at nagkukunwaring lumalayo sa akin, kaya hindi ako pupunta upang makilahok sa ika-7 kaharian. Sally, alam mong hindi mo ako mapipigilan, bakit mo pa niloloko ang sarili mo? Mr. Leng. Direktang pinutol ni Sally Ye ang mga salita ni Ye Fan at walang malasakit na sinabi, talagang mali ang pagkakaintindi mo, hindi ako ang taong hinahanap mo. Ito ang ika-7 kaharian, ang mundo ng mga demonyo, ikaw ay tao, at ito ay lubhang mapanganib dito. Si Batuta, na nasaktan mo ngayon, ay isa sa 4 na estratehikong antas ng demonyong general, ang pinuno ng Hellfire Legion, at ni Sutert. Nasasakupan. Ang nangungunang powerhouse, ang combat power ay pangalawa lamang sa Demon King. Ito ay palaging hindi sumasang-ayon sa Sazam, at may malalim na pagtatangi laban sa mga nahulog na anghel. Inilabas mo ang Fallen Legion token, at sinabi mo rin na hinahanap mo si Prinsesa Gloria, sapat na para tretuhin ka bilang isang kaaway. Pinapayuhan ko kayong mag-teleport bago dumating si Sutert. Kahit na ikaw ay isang emperador level na eskrimador, nakikipaglaban kay Sutert sa Tart Arrows, ikaw ay magiging lubhang mapanganib. Dahil napakayaman ng Fire Elemental power ng Tart Arrows, ito ang paboritong battlefield ng Fire Elemental Demons. Sabihin mo sa akin ito, para lang may pakialam sa akin, Sally, kung ayaw mo talaga nahanap kita, ayokong may kinalaman sa nakaraan. Hindi ko na ipagpapatuloy ang pangalang ito. Mr. Leng, mali ang pagkakaintindi mo, nagkataon lang. Sabi ni Sally, at tumalikod na para umalis. Umiwas si Ye Fan at diretsyong huminto. Yung principal mo kanina, kung tama ang nabasa ko, dapat special high-level demon sa mga demonyo, Zacrifus, di ba? Ang kaluluwa ng iyong demonyo sa hari ng demonyo ay ganap, na may ganap na katapatan kapalit ng maraming pananampalataya. Ang pinakadebotong mananampalataya sa sakripisyo, na punong guro, makakasigurado ng ganap na katapatan at hindi ilalabas ang iyong pagkakakilanlan. Iyon ay, bakit isa kang guro sa paaralang ito, at hindi ka mag-aalala na matuklasan ka? Mr. Leng, masyado kang maraming iniisip. Pinilit ni Sally Ye na umalis, maghahanda ako para sa klase, mangyaring huwag istorbohin ang aming pagtuturo. Hindi nagmamadali si Ye Fan, at patuloy lang siyang sumunod at naglakad papasok sa paaralan. Huwag mo akong sundan, darating si Sutert anumang oras, Mr. Leng, binabalaan kita,
delikado ka talaga kapag ganito, medyo balisa si Sally. Maghihintay na lang ako dito at tingnan kung ano ang magagawa nito sa akin, ngumiti ng masama si Fan. Nakagat ni Sally ang kanyang manipis na labi, mukhang balisa, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang nagliliyab na enerhiya sa mataas na temperatura sa training ground ng paaralan. Isang malaking apoy ng apoy ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at ang pinto na kasing lalim ng mabituing kalangitan ay bumukas. Isang Fire Elemental Demon Warrior na may taas na 6 o 7 metro ang lumabas dito. Ito ay tulad ng umaagos na magma, at ito ay nakasuot ng baluti na kasing itim ng tinta at ng hindi kilalang materyal. Nakasuot ng itim na baluti, tanging ang paglalantad ng itim at pulang apoy na mga mata. Hawak ang isang palakol, ang mga likidong apoy ay patuloy na tumutulo, at ang mga apoy ay nahulog sa lupa, na natutunaw sa mga butas sa isang iglap. Sa isang iglap, ang buong paaralan ay tila iniihaw ng mataas na temperatura, at lahat ng mga demonyong guro at estudyante ay tumakbo palabas ng may kaba at takot. Si Lord Sutert yun. Talagang nagpunta si Batuta para imbitahan si Lord Sutert, ngayong magiging masama na si Leng Xingchen. Hindi naman, hindi sinabi ni Leng Xingchen na makakasundo niya si Gerd. Nag-aaway ba kayo? Idiot, na iligtas siya mamaya, at hindi ito ang kalaban ng Demon King. Sa Crimson Purgatory Tartarus, si Lord Sutert ay hindi natatakot sa sinuman maliban sa kanyang Royal Highness. Isang baliw. Tumawa, mula sa lugar ng pagsasanay. Haha, nasaan ang Emperor level na eskrimidor na nagngangalang Leng? Umalis ka. Nakinig si Fan sa pagtawa, nagkibit balikat, at ngumiti kay Sally, mukhang huli na para pumunta. Kabanata 2777 mga Devil Particle. Sa labas ng paaralan, si Batuta, nakalalabas lang, ay bumalik sa eksena kasama ang mga sundalo ng Hellfire Legion. Palibutan ang lugar na ito. Utos ni Batuta. Naging anino si Principal Courage at nagpakita sa training ground. Lord Surter, ito ay isang paaralan, mangyaring huwag hayagang makipag-away dito. Seryosong sabi ni Courage. Ako ay isang estratehikong antas ng demonyong general, at ako ang may prioridad na lumaban sa buong teritoryo na ipinagkaloob ng kanyang kataas-taasang hari ng demonyo. Maaari kang pumatay muna at pagkatapos ay maglaro. Isang Emperor level na eskrimidor na may hawak na token ng nahulog na legion ay sinubukang hamanin si Gerd, ngunit ngayon ay hinahanap niya si Prinsesa Gloria. Paano ako uupo at panuurin ang mga dayuhang lahi na ito na hindi kilalang pinanggalingan at mapanganib? Courage, binasa kita bilang ang pinakadebotong tagapagsakripisyo. Pinapatawad na kita sa kapangahasan mo sa pagkakataong ito. Kung may mangyari sa prinsesa, hindi mo ito kayang bayaran. Bilasan mo. Isang maapoy na pulang apoy ang sumambulat mula sa training ground. Biglang nabawasan ng husto ang dark magic power sa katawan ni Courage, at mabilis itong umatras at nagmamadaling umiwas. Sa pagtingin kay Surter, na tila may kontrol sa mundo, si Courager ay nag-aatubili na tumingin sa koridor sa malayo. Tumingin si Sally sa walang takot na Surter na may inis na ekspresyon, at inis na tinitigan si Fan. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Ngumiti si Fan, hindi mo pa ako kinausap sa ganitong tono, oo, mukhang lumaki ka na pagkatapos ng paghihiwalay sa paglipas ng mga taon. Ay, naiinis na si Sally. Sa sandaling ito, nag-order muli si Surter. Batuta, ibuka ang Magic Barrier Cube. Walang insekto ang pinapayagang lumabas ng paaralan. Oo, Lord Surter. Ang Hellfire Legion, na nakapalibot sa paaralan, ay mabilis na naglabas ng maraming magic crystals. Ang mga kristal na ito ay naging mga sinag ng liwanag, na lumilikha ng isang transparent na hadlang ng enerhiya sa kalangitan. Parang isang malaking cube ng salamin, binalot nito ang buong paaralan. Upang maiwasan ang malakihang pagkawasak ng lungsod, madalas na ginagamit ng regular na hukbo ng demonyo ang mahalagang magic item na ito sa mga lokal na labanan. Dahil ang Magic Barrier Cube ay sumisipsip ng primordial power mula sa lahat ng direksyon at patuloy na pinapalakas at kinukumpuni, mahirap para sa pangkalahatang Open Heaven Realm na makalusot. Bagamat maaaring gamitin ng isang strategic powerhouse ang batas ng eroplano para sa pilitang basagin ang kubo, ngunit kung sila ay nahuli sa isang labanan, wala silang oras upang masira. Ang Magic Barrier Cube ay lubos na nakakabawas sa pinsala sa lungsod. Lord Surter, ginagawa mo ba ito para iwanan ang lahat ng estudyante dito? Galit na sabi ni Courage. Ang isang basurang paaralan na nagre-recruit ng mga halu-halong lahi at kasuklam-suklam na mga demonyo ay sisirain at itatayo muli. Para naman sa mga estudyante. Ang mga makakaligtas lang ang karapat-dapat mabuhay. Sabi ni Surter sabay ngiti ng masama. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, ang mga gusali ng paaralan ay naging hindi mabata, at ang mga apoy ay lumitaw sa maraming lugar. Ipinakita ng mga guro ang kanilang paglilinang at pinrotektahan ang mga estudyanteng ito, at ang gulat ay lumitaw sa kanilang mga mata. Gayunpaman, walang nang ahas na tumayo at makipagtalo kay Surter. Ang malakas ay iginagalang, hindi banggitin ang una sa 4 na estratehiya. Hinahanap mo ba ako? May lumitaw na figure 12 metro ang layo sa harap ni Surter, si Fan yun.
Nakita ni Sally na si Ye Fan ay direktang tumakbo, iniunat ang kanyang kamay, ngunit binawi ito ng may pag-aalinlangan. Ikaw si Leng Xingchen. Ang lalaking iyon na si Sazam, alam kong may mali dito, ngunit dinala niya ang isang tulad mo sa Tartarus. Hindi ka dapat narito, mula sa mga nasasakupan ni Gariden na nakatakas mula sa kamatayan, maswerte ka, sa pagkakataong ito. Hindi ka makakatakas. Hindi pa tapos ang boses ni Surter, at isang palakol na ang nakalas kay Ye Fan. Itaas ang tomahawk gamit ang isang rolling lava arc, at gumuhit ng 1,000 stroke ng pagsasanay, na nakakasilaw. Triple disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Si Ye Fan ay umiwas ng paalang sa isang iglap, naglabas ng lumilipad na espada, at pinahilig ito ng isang backhand sword. Sinisira niya ang mga baga. Isang espada ang bunot, at isang pinong liwanag na sinag ng itim at ginto ang naputol sa makapal na apoy na braso ni Surter. Saglit na naputol ang apoy, ngunit maaaring mabagong hugis sa isang iglap. Ito ay karapat-dapat na maging una sa 4 na pangunahing mga diskarte, tulad ng isang malakas na cultivation base. Agad na pinalaki ni Surter ang kanyang katawan, at ang patuloy na daloy ng apoy ay kabilang sa orihinal na kapangyarihan, na natipon nito. Parang burol, apoy o palad na pumutok kay Ye Fan. Naramdaman ang nakakatakot na mataas na temperatura na paparating sa kanya, hindi nang ahas si Ye Fan na pigilan. Nang malapit na siyang umiwas ay napansin niyang kakaiba ang ngisi ni Surter. Perno. Sa ilalim ng lupa, biglang sumabog ang umuulong na alon ng lava. Isang malaking lava fireball ang nakapalibot kay Ye Fan. Magtago, maaari kang makatakas. Ang malaking bowl ang apoy ng pulang ginto at lava na umaagos na may magma ay nagpapataas ng temperatura sa paligid. Naramdaman ni Ye Fan na malapit ng sumangal ang kanyang katawan, at hindi niya naramdaman na napakatotoo ng purgatorio. Dragon Blood Armor Body Protection, ang pinakamaganda ay parang tubig. Binalot ng Dark Liquid Sword Intent si Ye Fan, nilabanan ang patuloy na pag-aapoy ng apoy. Gayunpaman, lumitaw ang isang eksenang ikinagulat ni Ye Fan. Ang layunin ng likidong espada ay talagang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasunog. Ang itim na apoy ay nagsimulang matalo, at ang layunin ng espada ay mabilis na nagiging mainit, tulad ng kumukulong tubig. Habang ang sword intent ay sumangga, ang temperatura sa paligid ni Ye Fan ay lalong tumataas. Sa kasong ito, ang pamimilit ni Surter ay naging mas malakas at mas malakas. Nag-alinlangan si Ye Fan, at hindi piniling lumaban, ngunit piniling tiisin ito ng tahimik. Sa harap ng general na ito, lahat ay maaaring sunugan. Sa maliit na lakas na ito, karapat-dapat na hamanin ang Demon King. Oo naman. Isa ka lang especially iyan ng kaaway na bansa. Kung hindi, paano ka pakakawalan ni Gerd ng ganoon kadali? Umalis ka. Tumawa si Surter, dinampot ang higanting palakol, at muling hinampla si Ye Fan. Nahulog ang palakol, at ang momentum ay nakakabigla. Lahat ng tao sa labas, tanging nakakatakot na vibrations mula sa furnace ang narinig. Paulit-ulit na nanunuya ang mag-amang batuta. Nagyakapan at umiyak ang magkapatid na demonyong bangkay. Kahit na ito ay isang emperor-level na sword intent, kung ang cultivation base at realm ay hindi sapat, hindi pa rin ito tugma para sa Surter. Alam ng mga demonyo na ang Escrimador na ito ay naghihintay na mamatay. Biglaan. Isang madilim na kapangyarihan ng demonyo na kasing dilim ng isang kalaliman ang sumabog mula sa koridor ng paaralan. Habang lumilipad ang kanyang pilak na buhok, pumasok si Sally sa training ground ng paaralan. Ang enerhiya na nabuo ng mga maitim na particle na inilabas sa buong katawan ay naging sanhi ng lahat ng mga demonyong naruroon na magkaroon ng takot at sindik na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Surter, tumigil ka kaagad. Namula ang mga mata ni Sally at malamig siyang nagutos. Sa loob ng pagan, halatang nagulat si Surter. Devil Particle. Mabilis itong tumigil, bumagsak ang pagan, at hindi mabilang na magma ang nahulog. Si Ye Fan ay humihinga ng gusto sa oras na ito, pawis, nakasandal sa kanyang espada para sa suporta. Surter, kilalanin si Prinsesa Gloria. Dahan-daang lumuhad ang higanting elemento ng apoy sa isang tuhod. Daan-daang demonyo sa eksena ang nagising na parang panaginip nang marinig nila ito. Mabilis na lumuhad ang lahat at sumigaw ng "Meet the Princess." Nagulat ang mga guro at estudyante sa paaralan maliban kay Courage. Ang pinakamarangal na mangkukulam sa kalaliman sa kaharian, ang Her Royal Highness, ay nasa tabi nila, sa harap ng isang ordinaryong guro. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumisi, "Sally Ye. Alam kong ikaw iyon." Kabanata 2778 Starry Sky Gate. Walang magawang sumulyap si Sally kay Ye Fan, hinuhulaan niya kung sadyang akayin siya ni Ye Fan na lumapit. Gayunpaman, hanggat iniisip niya si Ye Fan na nagdurusa sa pagan, hindi siya makapag-isip ng makatwiran. Kahit niloloko lang siya. Kamahalan na prinsesa, ikaw ang katawan ng lahat ng ginto, ang pag-asa ng kaharian, mangyaring bumalik ka agad sa tuktok ng pulang-pula. Itong Escrimador na hindi kilalang pinanggalingan, personal kong arestuhin siya at tatanungin siya ng malinaw. Matigas na sabi ni Surter. Siya ang dati kong kaibigan, hindi kaaway, Surter, ang may Hellfire Legion,
Umalis na tayo, sabi ni Sally sa isang solemn na at marilag na tono. Bahagyang kumunat ang noo ni Surtur, His Royal Highness, kahit na sabihin mo iyan, hindi ito nagpapatunay na hindi siya nananakot sa iyo. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng Seventh Kingdom, gusto ko pa rin siyang hulihin at hilingin sa kanyang Royal Highness na humatol ng personal. Mapangahas. Sinaway ni Sally Ye, naglakas loob ka bang suwayan ang utos ko? Para sa kinabukasan ng kaharian, kahit nagalit sa akin ang prinsesa, hindi siya magsisisi. Matuwid na sabi ni Surtur. Ikaw. Sally Ye greeted ang kanyang mga pilak ng ngipin, at ang mga particle ng demonyo ay parang apoy sa kailaliman, tumataas at bumababa. Mula nang bumalik siya sa Taishi, bagamat lumaki siya ng gusto sa nakalipas na ilang taon, mayroon pa rin siyang malinaw na agwat sa leader sa madiskarteng antas tulad ng Surtur. Naisip ko na hindi dapat mahirapan para kay Surtur na pigilan ang sarili niyang pagkakakilanlan. Pero hindi ko ini-expect na itong Hellfire Legion commander na sobrang yabang ay hindi nakabili. Bilang isang estratehikong antas ng demonyong general na may mga natitirang tagumpay, talagang mahirap ilipat si Surtur, kung hindi, ito ay magpapalamig sa puso ng elemental na pamilya ng demonyo. Walang magandang paraan para sa pilitang harangan ito ngayon. Hoy, bago mo sabihin to, wag mo munang isipin yan, mahuli mo ba ako? Tumayo si Yefan sa oras na ito, pinunasan ang pawis sa kanyang mukha, at mahinang sinabi. Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Prinsesa, bumalik ka. Hindi pa tapos ang boses ni Surtur, at hindi mabilang na apoy ang nag-apoy sa lahat ng direksyon. Flame Demon Purgatorio. Ang direktang nag-apoy ang hangin. Sa isang iglap, ang posisyon ni Yefan ay napapalibutan ng nagniningas na apoy. Direktang lumikha si Surtur ng mundo ng apoy, kung saan ito ang master. Walang apoy sa tabi ni Sally Ye, nang makita niyang muli si Yefan na napapalibutan ng apoy, nagmamadali siya. Wang, hindi napigilan ni Sally Ye na bamulong. Sa sandaling ito, isang itim na gintong kometa ang lumabas sa apoy. Boom! Natama ng gusto ang katawan ni Surtur, napaatras siya ng 2 hakbang, at tumalsik ang apoy. Paano ito posible? Nagulat si Surtur. Nabigo ang nasusunog nitong mga batas na pahiniin ang layunin ng lumilipad na espada. Isang Black Gold Sword God Phantom ang bumangon mula sa training ground. Sa isang iglap, ang Sword God Phantom ay kasing tangkad ni Surtur at naging 2 higanti. Sa mga mata ni Yefan, ang itim na apoy ay pumuputok, at wala nang pagsisikap kaysa dati. Ang batas ng pagkasunog, panggagaya ay walang silbi, dahil hindi maaaring umasa si Yefan sa enerhiyang nalilikha ng pagkasunog upang palakasin ang sarili at pahiniin ang kalaban tulad ni Surtur. Gayunpaman, hanggat ang batas ng pagkasunog ay hindi wasto para sa kanyang layunin ng espada, ito ay sapat na. 7 Diyos, 13 magkakasunod na hiwa. Itinaas ni Yefan ang itim na higanting espada, at ang malaking lightsaber ay naging 12 ng metro ang haba. Kasabay nito, naglaslas si Yefan kay Surtur. Ang magkakapatong na 7 sword god ay sabay-sabay na inindayog ang 13 espada patungo kay Surtur. Inihagis niya ang kanyang espada ng halos 100 beses, na walang mga patay na dulo, na hindi nagbigay ng puwang para makatakas si Surtur. Nagdala si Surtur ng lava shield, ngunit tuluyan itong bumagsak matapos itong mabigang harangan ng ilang beses. Boom boom boom. Bumagsak ang siksik na higanting lightsaber sa malaking katawan ni Surtur, at patuloy na humihina ang apoy. Nang nalaslas ang huling espada, kalahati na lang ng taas ni Surtur ang natitira, at sa harap ng Diyos ng espada, siya ay naging isang maikling tao sa apoy. Biglang hamina ang pamimilit ni Surtur, at halatang talo siya. Ang mga demonyo ng Hellfire Legion ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Surtur, ang pinuno ng 4 na estratehikong antas, ay ganap na napigilan. Invalid nga ba ang tinatawag na burning law na sumusunog sa lahat? Ang mga mata ni Sally Ye ay kumikislap din, at ang lakas ni Yefan ay nagulat sa kanya. Bagamat narinig na si Yefan ay tumakas mula sa mga tauhan ni Gerd, ang kanyang reputasyon sa World War I ay kumalat sa malayong lugar. Gayunpaman, sa huli, narinig ko lang ito, at hindi ko nasaksihan ng sarili kong mga mata ang labanan. Sa paghusga mula sa ulat ni Opalon, hindi dapat sapat si Yefan para labanan si Surtur. Paanong hindi ito masusunog? Walang gana na ungol ni Surtur. Kung mabibigo ang nasusunog nitong batas, maghihintay na lamang itong mamatay kung patuloy itong lalaban. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso. Kung tutuusin, kung hindi niya ito nakilala, talagang makapangyarihan ang Surtur na ito. Maaaring sunugin ng mga batas nito ang lahat, at sa madiskarteng antas na kanyang nakatagpo, ang spell ng Magic Dragon na si Fafnir ay maaaring makipagkompetensya dito. Ang iba pang mga batas na iyon, kung inilabas sa malapit na labanan o mula sa malayo, ay mahuhulog sa isang mahirap na labanan. Ang susi ay sunugin at palabasin ang mataas na temperatura, maibabalik ni Surtur ang kanyang sarili. Kung hindi niya makita ang mga batas ng kalaban, maaari lamang manalo si Yefan sa pamamagitan ng puwersahang pagpigil sa kanyang enerhiya. His Royal Highness, itong Surtur na ito ay hindi masyadong nakikinig sa iyo, bakit hindi ko ito isagawa?
Itinuro ni Yefan ang apoy na demonyo at tinanong si Sally Ye, na nasa hindi kalayuan. Hindi alam ni Sally Ye sa sandaling ito, si Yefan ang sadyang nagpakita ng kanyang kahinaan ngayon lang at pinangunahan siya na magpakita. Bagamat medyo naiinis siya, basta okay lang at lumakas si Yefan, natural na masaya siya. Bagaman si Surter ay walang galang, siya ay isang bayani ng kaharian pagkatapos ng lahat, kaya patawarin mo siya. Bueno, sa harap ng prinsesa, pakakawalan kita ngayon. Noon lamang na-disperse ni Yefan ang katawan ng Sword God. Sa pagkakataong ito, syempre, ay upang bigyan ng pabor si Surter kay Sally. Salamat sa iyong kabutihang loob, Her Royal Highness. Ibinaba ni Surter ang kanyang mayabang na ulo. General Surter, ang iyong batuta at ang anak nitong si Cyan ay hindi na angkop na manatili sa Red Knight City, paalala ni Sally. Ipapadala ng ministro ang pamilya Batuta sa mababang kaharian at parurusahan sila ng mahigpit. Sa karagdagan, ang kanyang Royal Highness the Demon King ay minsang nag-utos na ang paaralan ay hindi dapat magdiskrimina laban sa mga demonyong may halong lahi. Surter, sana ay palayain mo ang iyong pagtatangi, ikaw ay anak ng maraming kaharian. Ang halimbawa ng mga tao, kung ano ang iyong ginagawa, ay mahalaga sa kinabukasan ng kaharian. Oo. Sumulyap si Surter kay Yefan nang hindi sinasadya, pagkatapos ay tumalikod at umalis na may hawak na palakol. Ang mag-amang Batuta ay nasa estado ng pagkabalisa sa oras na ito, at malinaw na nakikinita na sila ay magpaalam sa Red Knight City mula ngayon. Nang umatras ang Hellfire Legion, sumabog ang mga tagay sa paaralan. Isang malaking grupo ng mga guro at estudyante, kasama na ang mga demonyo sa labas, ang bumuhos sa training ground, lumuhod at yumukod kay Sally. Sa kabaligtaran, si Yefan, ang emperador-level na eskrimador na tumalo kay Surter ngayon lang, walang pakialam ang mga demonyo. Nakatayo doon si Yefan, nakatingin kay Sally Ye na napapalibutan ng mga demonyo, at hindi mapigil ang matawa sa sarili. Tila sa mga mata ng mga demonyo, ang Abyss Witch ang pinakamakapangyarihang pag-iral. Kahit na siya, ang eskrimador, ay nagpakita ng matinding lakas, ang mga demonyo ay mas sumamba kay Sally. Principal Courage, lahat. Na-expose ko na, at hindi na ako makakapagturo sa paaralan. Oras na para magpaalam sa lahat. Salamat sa iyong pangangalaga sa mga araw na ito. Sabi ni Sally sa lahat ng tao sa school na may bakas ng panghihinayang at pag-aatubili. His Royal Highness, isang karangalan para sa akin na gumawa ng isang bagay para sa iyo. Ang iyong mga gawa ay magbibigay inspirasyon sa higit pang mga kalahating dugong demonyong bata, ang mga hinaharap na talento ng kaharian, mapagpakumbaba na sabi ni Courage. Tumingin si Sally Ye sa maliliit na demonyong itinuro niya at alam niyang ngumiti. Pagkatapos magpaalam, tumalikod siya at pumunta sa tabi ni Yefan. Wang, masyado kang magulo. Nanginginig ang boses ni Sally Ye na may halong damdamin. Sabi ko, para sa iyo, kaya kong gawin ang lahat, nakangiting sabi ni Yefan, umalis ka muna rito, at sabihin sa akin kung paano mo ginugol ang mga taon na ito. Well, Titan Dominion, mga sinaunang libingan. Ang dalawang gilid ay masyadong malaki upang makita ang gilid, puno ng mga simpleng linya, at ang kulay abong puting pinto na gawa sa hindi kilalang material ay biglang at misteryosong nasuspine sa mabituing kalangitan. Hindi mabilang na mga makukulay na gas ang tumatagos sa paligid ng gate, na ginagawa itong parang panaginip. Isang lalaking nakaasol na kamiseta at tela na may ilang kahon ng tanghalian sa kanyang kamay ang lumapit sa harap ng pintuan at nakangiting tumayo. Kabanata 2779 na isang pares ng mga matandang kaibigan. Sa malawak na kawalan, bumukas ang isang pares ng mga mata tulad ng malalim na mabituing kalangitan at ang asol na dagat. Ang mga mata na ito ay parang dalawang malawak na mundo. Unti-unti, lumitaw ang isang silhouette na mas malaki kaysa sa mga bituin na iyon. Isa itong higanteng Diyos na kasing laki ng tarangkahan at hindi nakikita ang gilid. Ikaw ba? Isang sinaunang boses na tila nagmula sa 10 bilyong taon na ang nakalilipas ang lumitaw sa isip ni Yehuya. Cronus, tagal na kitang hindi nakikita. Ngumiti si Yehuya, tumayo sa harap nitong Titan, at itinaas ang lunchbox sa kanyang kamay. Ang kanyang figure, sa background ng mga mata na ito, ay kasing liit ng alikabok. Kumain ka na ba? Ginawa ko lang yung tuyong repolyo at tuyong karne, halika at subukan mo. Natahimik sandali si Cronus bago sinabing, hindi mo ako inihanda ang karneng ito, tama ba? Haha, don't say that. Matagal na tayong magkakilala. Hindi tayo magkaibigan, pero old friends pa rin tayo. Masyadong malinaw kung magkahiwalay sila. Nakakatamad. Hindi ka dapat sumama, mahinang sabi ni Cronus. Paano? Nakagawa na sila ng desisyon, hindi mo na mababago. I know, it's just nice kung makipag-chat sa kanila. Itinuro ni Yehuya ang kulay abong higanteng tarangkahan sa mabituing kalangitan. Buksan mo. Hindi ka mapipigilan ng pintong ito. Hindi nararapat para sa akin na hukayin ang mga libingan ng iyong mga ninuno ng walang pahintulot mo. Bahagyang napangiti si Cronus. Kung gayon, kaming mga Titan, gusto kong magpasalamat sa iyong kabaitan. Nang bumagsak ang boses, nakita ko ang higanteng tarangkahan ng mabituing langit, na dahan-daang nagbubukas ng puwang. Mula sa puwang, isang lumalakas na enerhiya ang lumabas kaagad.
Malabo, may hindi mabilang na mga ilaw ng bituin sa loob. Salamat, kamustahin mo si Rhea at ang iba pa para sa akin. Ngumiti si Yewuya at tumango, at pagkatapos ay lumipad ang figure papunta sa pinto. Ito ay isang kahangahangang mundo, tulad ng isang mundo kung saan hindi mabilang na mga ilaw at mga anino ay magkakaugnay. Walang harap, likod, kaliwa at kanan, walang airflow, tahimik. Kahit na, dito, ang oras ay naging iba sa labas ng mundo, napakabagal. Bahagyang tumingin sa kaliwa at kanan si Yewuya, at pagkatapos maghanap ng direksyon, nawala ang figure. Nang muli siyang lumitaw na siya sa isang berdeng damo. Ito ay isang maliit na lumulutang na lupain. Sa pamamagitan ng gubat, ang lupain sa unahan ay patag. Mayroong ilang ektaryang bukirin, ilang mag-agarang bahay, at usok mula sa pagluluto. Sa pagitan ng mga bukirin at maliit na pampang ng ilog, mayroong mahigit 100 lalaki at babae, nagtatrabaho, nagsasaka, nag-aalis ng damo, at naglalaba ng mga damit. Naglalaro ang mga bata ng tagwan, nanghuhuli ng isda at hipon sa batis. Nang makita ng ilang tao si Yewuya na lumilitaw, hindi nila maiwasang tumingin. Ang ilang mga bata ay kakaibang gustong pumunta at magtanong, ngunit niyakap sila ng mga matatanda. Ngumiti si Yewuya sa mga inosenteng bata, at pinagtawanan ng mapagbantay na mga mata ng mga matatandang iyon. Pagdating nila sa isang mesang bato sa tabi ng kagubatan ng kawayan, may lalaking nakikipaglaro ng black and white sa isang babae. Nakasuot ng puting t-shirt, beach pants, at flip-flops ang lalaki. Ang babae ay parang diwata, mahaba ang buhok na abot-bewang, at nakasuot ng plain long home dress, walang makeup. Lao Lin, paano kung makipaglarong ng chess kay Madam? Ang lalaking tinatawag na Lao Lin ay tumingin pabalik sa lunchbox ni Yewuya. Handa na ang pagkain, huli ka na, tila hindi nagulat si Lao Lin. Sa kabaligtaran, ang babae ay tumingin kay Yewuya, ang kanyang mga mata ay medyo naiinip. Ayos lang, kakainin ko ang parehong bagay sa gabi, inilapag ni Yewuya ang kahon ng tanghalian, hayaan kong tapusin ni Okan ang pagluluto ng mga bagong gulay ng mustasa sa taong ito, kaya bibigyan kita ng kaunting karne. Akyun. Ito ang asol na dragon ng 8 kalamidad na aking iniligtas. Oh, konting impression. Sa oras na ito, kinuha ni Lao Lin ang isang piraso ng chess at bababa na sana, ngunit ibinaba niya ito. Yingzo, maaari mo ba akong pagsisihan ng isang hakbang? Hindi, handa akong aminin ang pagkatalo at maghugas ng pinggan sa gabi. Tumayo ang babae, malamig na sumulyap kay Yewuya, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Lao Lin sa pagkabalisa, bagamat alam ko na kadalasang nawawala, hindi ko pa rin maiwasang subukan ito. Mura lang ako. Pagkatapos magsalita, nagsimulang mag-empake si Lao Lin ng kanyang mga piraso. Umupo si Yewuya at tumulong sa paglilinis. May isang bata na gumagamit niyan sa iyo sa simula. Casual na sabi ni Yewuya. Huminto si Lao Lin sa kanyang kamay at pinaikit ang kanyang mga mata. Talaga, unsealed. Hindi totoo yan. Ginagamit pa rin ng batang ito bilang malaking club. Medyo mahirap pa ring i-unlock ang seal na itinakda mo. Mukhang mahal na mahal mo ang batang ito. Kung gayon, bakit hindi mo siya tulungang i-unblock siya? Huwag magmadali, nakolekta mo ang napakaraming mga espada sa iyong singsing, at sapat na ang mga ito para sa kanya. Masyadong maganda ang mga kondisyon, madaling maging tamad. Umiling si Yewuya. Kung ito ay isang espada, maaari itong maging tamad sa kanya, hindi ito kwalipikado, hayaan mong magustuhan ito, nakangiting sabi ni Lao Lin. Ito ay medyo masama ang batang ito, mahilig tumagilid ang espada, natitisad, at medyo nakakagulo. Napabuntong hininga si Yewuya, sa huli, hindi ito kasing husay ni Ji Xuanyuan at Chiyo, ngunit halos hindi na ito sapat. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang maunawaan ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay dapat nakatulad ni Ji Xuanyuan. Ngumiti si Lao Lin, naglabas ng sigarilyo, sinindihan ang sarili, pinagkrus ang mga paa ni Erlang, at pinagmasdan ang mga batang naglalaro sa malayo. Huwag kang mag-alala, ang parehong pamamaraan ay ginagamit ng 2 beses sa harap mo, iyon ay masyadong paghamak para sa iyo, narito siya, hindi siya lumabas. Tumingin si Yewuya sa paligid, talaga. Itim na anino biglang lumitaw sa tabi ng mesang bato, na bumubuo ng figure ng isang babae. Itim na damit at itim na damit, na may pangkaraniwang mukha, magandang figure at walang ekspresyon na mukha. Hindi siya nagsinungaling sa iyo, nandito ako, mahinang sabi ng babae. Haha. Buti na lang andito ka, wag mo akong sisihin sa pagiging overhearted mo, nahuli kayong dalawa last time, at nawala yung taong gusto ko. Noong nakaraan, napansin ko sa wakas na may marka si Chiyu. Ang templo ng pangunahing eroplano. Ito ay naging walang silbi, at hindi ko pa rin mahanap kung nasaan ang iba. Sinundan ko si Xuanyuan Sword, at muli itong naputol. Shanmian, kalahating paraan para pag nakawan ng Xuanyuan Sword, ito dapat ang sulat kamay mo ulit, tama? Tanong ni Yewuya. Hindi sumagot si Shanmian. Hinihiling ko sa kanya na pumunta, ngunit lumipad ito at nasira ang higit sa 20 sibilisasyon. Napaniwala ko talaga siya. Sa susunod na mangyari ang ganito, ako na mismo ang gagawa.
Bumantong hininga si Laulin at mapait na ngumiti. Sabi mo mabilis ka lang, pero hindi mo sinabing iwasan mo, seryoso niyang sabi. Okay, tama ka, hindi nag-abalang magpaliwanag si Laulin. Sabi ni Yewuya na may kalahating ngiti, speaking of which, ang batang tinitingnan ko ngayon ay mayroon ding abyss witch sa kanyang tabi, ngunit mas maliit pa rin siya, at may halong dugo mula sa pamilya ng dugo. Paano magkakaanak ang lahi ng dugo ng isang anak na babae na may demonyong kailaliman? Ito ay isang magandang bagay para sa iyong matandang lalaki, sabi ni Laulin sabay tingin. Hoy! May kaya ka, akin naman. Tumingin si Chen Mian kay Yewuya gamit ang isang pares ng mga mata, ngunit may bahid ng lamig. Ibinaling ni Yewuya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at sinabing may pananabik, kung galit ka, bakit hindi lumabas? Nakakainip talaga ang libingan na ito, at hindi mo ito magagawa. Kabanata 2780 Reunion. Huwag kang lalabas, malamig na sabi ni Chen Mian. Parang, desidido kayong dalawa na walang gagawin sa akin, kahit nakikita kong nandito kayong lahat, gumagaan ang loob ko. Bumangon si Yewuya at sinulyapan ang mga bata sa malayo. Mukhang marami pang anak na ipinanganak kaysa sa huling pagkakataon. Kailangan mong alagaan ang mga bata, kaya dapat ay medyo abala ka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, dalawang malamig na hininga ang agad na nakalok kay Yewuya. Hindi ka sigurado na mananalo sa alinman sa amin, alam mo ito sa iyong sarili, sabi ni Old Lin. Pero wala ka namang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa akin, di ba? Tanong pabalik ni Yewuya. Nandito ka ngayon para pag-usapan ito. Actually wala lang. Pagdating mo sa puntod na ito, tinanong kita kung bakit. Sinabi mo, kahit na kumain ka ng parehong mahihirap na pagkain araw-araw, hanggat may kasama kang ilang mga tao, hinding-hindi ka magiging boring. Bilang resulta, narinig kong may nagsabi sa akin ng mga katulad na bagay kamakailan, at gusto kong pumunta at makita ka. After so long, akala ko magbabago na ang isip ko. Pero sa totoo lang, hindi, ako kahit na naghahanap ako ng iba't ibang sangkap at nagluluto ng iba't ibang ulam. Ngunit kahit paano ko baguhin ang lasa, palagi akong hindi nasisiyahan. Pakiramdam ko ay napapagod na akong kumain araw-araw. Labis akong nag-aalala na baka isang araw, wala na akong bagong ulam. Kumain. Marahil ay hindi pa ako nakakahanap ng isang taong makakakain ng magaspang na pagkain magpakailanman, ngunit, ano ang mahalaga? I just want to try different dishes, I just want to try, yun lang. Sabi ni Yewuya pagkatapos niyang matapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at tumalikod para umalis. Tandaan na kainin ang karne kapag mainit ito sa kalan, at mas mabango ito kapag nalaman ito ng ilang beses, Bumagsak ang boses, at wala nang makita ang tao. Tart arrows, sa kahon ng isang restaurant. Nakakatuwa pa rin sa mata, Sally, ang galing mo sa mga particle ng demonyo ay talagang kahanga-hanga. Napakadaling mag-transform sa mukha, at mapalitan mo pa ang iyong hininga. Tumingin si Yefan kay Sally Ye, na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at puno ng emosyon. Pagkaalis ng dalawa sa paaralan, natagpuan nila ang liblib na lugar na ito para magkwentuhan habang kumakain. Ito ay hindi talaga mahirap, ngunit ang mahirap ay ang magmalto, na gawing isang butil ng demonyo ang sarili. Sabi ni Sally, ang figure ay nasa kawalan ng ulirat, at ito ay direktang naging anino, nakakabit sa lupa, nag-teleport sa dingding, lumabas sa dingding, at naupo muli sa upuan. Natigilan si Yefan, halos mawalan na ng hininga. Napakahina din ng pagbabago-bago ng enerhiya, paano ito makakamit? Talento lang, hindi ko masabi. Bumalik ako dito, at dahan-dahan kong na-master ito nitong mga nakaraang taon. Sabi nga, hanggat nilinang mo ang anino sa sukdulan, sa estado ng anino, ang mangkukulam ng kalaliman ay hindi magagapi. Hindi siya maaaring masaktan ng anumang uri ng pag-atake. Nanghihinayang sinabi ni Sally, sa kasamaang palad, malayo pa rin ako. Asmodeus ang lolo mo. Hindi ba dapat lolo mo? Paano makikilala ng Abyss Demon ang isang vampira mula sa mababang antas ng eroplano bilang kanyang manugang? Ngumiti ng mapait si Sally Ye. Natigilan si Yefan, tila gusto pa ring iligtas ng royal family ang mukha. Kung gayon, ikaw, lolo, kumusta ka? Kumusta ka sa purgatorio ng pulang-pula nitong mga taon? Tanong ni Yefan na may pag-aalala. Tumango si Sally at nakangiting sinabi, napakabuti sa akin ni lolo, hindi man ako puro demonyong kalaliman, hindi niya ako tinatrato ng iba. Napakalakas daw ng dugo ng Abyss Demon at hindi na maaabala ng Blood Clan. Kaya kailangan kong magtiwala at maniwala na ako ang pinakamalakas na demonyo. Si lolo ay napakasual at walang matinding pagnanasa. Karaniwan, ang mga gawain ng estado ay pinangangasiwaan ng mga pambansang guro at mga general ng demonyo sa antas ng estratehiko. Gayunpaman, para lamang sa aking pagsasanay, ginawa ito ng aking lolo ng mag-isa. Pinili niya ang pinakamahusay na guro para sa akin at itinuro sa akin ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga kasanayan sa pakikipaglaban ng demonyo sa kailaliman. Sa katunayan, bukod sa pag-aaral ko sa paaralan, kapag may libreng oras, lagi akong bumabalik sa palasyo para mag-aral ng kurso ng mangkukulam. Sinabi ko sa aking lolo na gusto kong magturo sa mundo sa ibaba,
ngunit hindi siya tumutol at inayos ang lahat para sa akin. Kahit na karaniwan kong nakikipagkita sa aking lolo, higit sa lahat sa panahon ng pag-aaral at klase, at hindi maraming beses, ngunit gusto ko siya ng labis. Ikaw fan. Naisip niya sa kanyang sarili, ayon sa kanyang karanasan sa pakikitungo kay Gerd, ang Asmodeus na ito ay hindi walang mga pagnanasa, ngunit nagpapasaya sa mga pagnanasa ng mga demonyong nasa ilalim niya. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng kabaligtaran at patuloy na pagnanais ng mga nasa ibaba ang inflation, lalakas ang Diablo. Siyempre, kung magre-rebelde ka at mawawalan ng pananampalataya, ibang usapan na. Si Surtur, nakakakilala pa lang, ay halatang sobrang napalaki, at hindi sineseryoso ang mga salita ng prinsesa. Ngunit siya ay sumusunod pa rin sa ilalim na linya ng katapatan kay Asmodeus. Malamang nasa likod niya si Asmodeus, dapat siya ang may kontrol. Kung hindi man lang niya papansinin ang Demon King, malamang ay hindi nabuhay ngayon si Surtur. Makinig ka. Pagkasabi ko nun, gumaan din ang loob ko, nag-aalala din akong magalit dito dahil sa maruming dugo mo. Paano kaya, maganda ang lagay ko, ibig sabihin, hindi ko maiwasang mamis ang hari at lahat ng tao sa mundo, tahimik na sabi ni Sally Ye. Lahat ay maayos. Ibinahagi din ni Ye Fan ang ilan sa kanyang mga nakaraang karanasan at sitwasyon ng lahat. Matapos makinig kay Sally Ye, medyo nagulat siya, ngunit emosyonal din. Ups and downs, hindi ko inaasahan na dadaan si Ye Fan sa sobrang kilig at paikot-ikot. Nagulat din si Sally Ye na talagang lumitaw ang Earth sa eroplano ng Taipei. Pasensya na, Sally Ye, pinilit kitang kumilos ngayon at sakta ng guro mo. Hindi ko kaya. Dapat ba akong lumipat ng paaralan? Wang, namumula ang mga mata ni Sally, kasalanan ko, naparito ka para tulungan ako kaya binibaliwala ang iyong kaligtasan, hindi kita dapat ipagkait. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, ikaw ito, hindi ko inaasahan na makakain ako ng marami. Napakapait. Gumastos ako ng maraming pagsisikap sa simula, at maaari ko lamang hilingin sa manghuhula sa korte na malaman kung saan ka maaaring lumitaw. Ngunit dahil kakaiba ang iyong kapalaran, maaari ko lamang itong kalkulahin mula sa iyong panig. Makinig sa Opalon. Muntik ka nang mamatay sa kamay ng 3 rubbery blue dragon, talagang natakot ako hanggang mamatay. Nagpout si Ye Fan, pumunta ako sa iyo noong nakaraan, ngunit pinigilan ako ng lalaking iyon na si Ao Bolong. Maganda ba ang relasyon niya sa iyo? Ano? Pumunta ka ba sa akin noong huling pagkakataon? Sally Ye bewildered, sumimangot siya at sinabing, hindi ko pa ito narinig. Noon lamang na ikwento ni Ye Fan ang nangyari noon. Matapos pakinggan si Sally, bumantong hininga siya, si Oberon ang guardian knight at fiancé ng nanay ko noon. Inalagaan niya ako ng mabuti, ngunit may mga pagkakataon na masyado siyang nagmamalasakit. Kung hindi dahil sa kanyang katapatan sa iyo at sa pagiging isa lamang sa 4 na estratehikong antas sa 7th Kingdom, matagal ko na siyang nilapitan, umiling si Ye Fan. Ang aming ika-7 kaharian ay may 4 na estratehikong antas, ang pinakamaliit na bilang, ngunit hindi ito masyadong nagkakaisa. Sina Ao Bolong at Surtur, ang isa ay ipinagmamalaki ang sarili sa pagiging mas marangal, ang isa ay malakas, at ang isa ay hindi sumasang-ayon sa isa. Surtur I also look down on the fallen angels, thinking that Shazam's fallen angel army is the same family as Satanas at hindi mapagkakatiwalaan. Ang mas matatag lang ay ang Bone Dragon King ng Bone Dragon Army na si Ban na dating bundok ng lolo ko. Ngunit si Boen ay hindi kailanman nakikilahok sa mga alitan na iyon, at responsable lamang sa pagbabantay sa Tart Arrows bilang huling linya ng depensa. Tahimik na nagsulat si Ye Fan, at magsasalita na sana siya nang makarinig siya ng malakas na ingay mula sa kalye sa labas. Biglang, isang pamilyar na presyon at hininga ang lumapit sa kanila. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.